Magandang umaga mga bata! Kumusta kayo mga bata? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo kahit tayo ay nasa bahay lamang. Ito si Teacher Sharon para magbibigay at manhatid sa aralin sa araw na ito mula sa Filipino 5. Ngayon mga bata, alamin muna natin kung ano ang layunin sa ating aralin sa umagang ito. Na ibibigay ang kahulugan ng mga salitang pamilyar at di pamilyar sa pamamagitan ng pag-uugnay sa sariling karanasan. So yan ang ating layunin sa ating aralin. Ang paksa ng ating aralin ay tungkol sa pamilyar at di pamilyar na mga salita. Ngayon mga bata, bago natin umpisahan ang ating aralin sa umagang ito, pwede bang kahit nasa bahay lang tayo ay magsitayo kayo dyan at sabayan ninyo si teacher na magsayawi tayo. Kaya handa na ba lahat? Okay, sige nga. Kailangan ma-exercise natin ang ating mga katawan at mag-iugnat natin yung ating mga buto. Okay, kailangan maging maganda ang awit natin. Okay, awit tayo. Ha ha ha. Ha ha ha, tawa. Masaya lang. Buhay titig lang. Kung ikaw ay masaya, tumawa at tawa. Ha ha ha. Palakpak. Pumalakpak, pakpak nga. Buhay titig lang. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Ikaw ay masaya, tumadyak ka, tadyak nga. Kaya tumadyak ka. Everybody, sige nga, sabay awitin natin at maging masaya sa araw na ito. Masaya. Tumawa ulit. Ha ha ha. Ha ha ha. Masaya. Buhay mo ay titig lang. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha. Okay, palakpakan. Maraming salamat. Dumaan ang ating pakiramdam. Ngayon mga bata, handa na ba kayo sa ating aralin sa araw na ito? Ha? Okay, sana ay handa na. So ngayon mga bata, meron akong ipapakita sa inyo ng mga salita na makikita din sa screen ninyo. At gusto ko, basahin natin ito ng sabay-sabay. Kalimbang. Banderitas. Magkamayaw. Patron. Balikbayan. Bunghalit. Kampana. Talyasi. Pesta. Masigla. Okay, ngayon nabasa na natin lahat ang mga salita na nasa screen. Ngayon mga bata, magbibigay naman ako o magpapakita sa inyo ng mga larawan ng iba't ibang tradisyon na nagaganap dito sa ating bayan o sa ating bansa. Gusto ko pansinin ninyong mabuti kung ano yung nakikita sa bawat larawan. Unang larawan. Ano nakikita ninyo sa larawan? Anong masasabi ninyo sa larawang ito? Okay, merong mga tao na nagpapako sa cross. Pangalawang larawan. Kayo ba ay nakapagsimbang gabi ba, mga bata? Naranasan ba ninyong tuwing Pasko ay magsisimbang gabi kayo kasama ang inyong pamilya? Pangatlong larawan. Ano nakikita niyo mga bata? Maraming mga tao. Okay, sila ay nagbabayanihan. Okay, tama. Nagtutulungan sa kanilang kapwa. Okay, pang-apat. Sino nakaranas sa inyo
na naging reyna sa Santa Cruzan. Okay, so isang reyna. Naglalakad ang isang Elena sa kalye. Okay, panglimang larawan mga bata. Ano ang nakikita ninyo? Maraming mga tao. Ano kaya pinagawa ng mga tao dyan? Kayo ba'y nakaranas ng pumunta na sa maraming tao? At nakikita ba ninyo yung makukulay na mga banderita sa itaas? Okay, ngayon mga bata. Ang ating kwento sa umagang ito na may pamagat na Pesta sa aming bayan. Gusto niyo bang makinig ng isang kwento na tungkol sa pagdiriwang ng isang piyesta? Kaya handa na ba kayong makinig mga bata? Sige nga, umupo ng maayos at titigang mabuti ang nasa screen at sabay-sabay tayong bumasa. Pesta sa aming bayan. Masayang-masaya ang lahat. Araw ng piyesta ngayon sa aming bayan. Maraming tao ang nagsimba. Masigla at masaya ang kalimbang sa simbahan. Hindi magkamayaw sa ingay ng pagbabatian at pagbabalitaan ang mga taga rito, mga balikbayan at mga panauhin mula sa ibang bayan. Walang tigil ang masipag na banda ng musiko sa paglibot sa mga lansangan habang nagbibigay ng masiglang tugtugin. Umambag din sa sigla at saya ang malakas na bughalit ng mga tugtugin sa mga perya at pundahan at maging sa mga tahanan man. Nagpapagaraan sa ganda ang mga arko sa mga panulukan ng mga kalye. May mga arkong kawayan na may makukulay na ginupit-gupit na papel. Ang mga banderitas na may iba-ibang kulay ay nakagayak sa mga hayag ng lansangan at maging sa maliliit na kalye man. Naku, higit sa lahat, kabi-kabila ang handaan. May naglilitson doon at dini. Malalaking talyasi ng pagkain ang nakasalaang sa kalan sa mga kusina at sa mga bakuran. Mula tanghalan hanggang hapunan ay pagsasalo-saluhan ang inihandang mga pagkain ng magkakamag-anak, magkakaibigan, at mga panauhin. Kainang hindi matapos-tapos, ganyan ang pesta. Nakakalungkot tuloy isipin na ang pesta ay tela kainan na lamang at nawawala na ang diwang espiritual ng okasyon. Bakit nga ba may pesta? Hindi ba't nagdudulot lamang ito ng malalaking gastos? Hindi ba't malaking pag-aabala lang ito? Pero sadyang hindi maaalis sa kulturang Pilipino ang pagpepesta at pamimista. Ito ay isang kaugaliang minana pa natin sa ating mga ninuno. Ang pesta ay araw ng pasasalamat sa puong may kapal sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa mga tao. Ito ay araw ng pagdakila, pagpupuri at pagpaparangal sa Panginoon. Kadalasan, ang pestang bayan ay itinatapat sa kaarawan ng patron ng bayan, gaya ng Pesta ng May Kawayan na ipinagdiriwang sa kaarawan ng patron nito na si San Francisco de Assis. Pesta ng Santa Clara sa kaarawan ng mahal na Berhen de Salambao. Pesta ng Obando sa kaarawan ni San Pascual de Bailon. Pesta ng Malolos sa kaarawan ng Berhen Immaculada Concepcion at iba pa. Okay, nagustuhan ba ninyo ang kwento mga bata? Kayo ba ay nakaranas ng pagdiriwang ng pesta sa inyong bayan? Okay, tama. So, ano kaya ang mga hinihanda ni mama at ni papa sa inyo? O ni nanay at ni tatay para sa darating na mga panauhin o mga bisita? Okay, ngayon mga bata, sasagutin ninyo ang mga katanungan na mula sa binasa nating teksto. Unang tanong, sino ang makasagot? Ano ang pamagat ng inyong binasang kwento? Okay, tama. Ang pamagat ng binasa niyong kwento ay tungkol sa pesta sa aming bayan.
Pangalawang tanong, ano nga ba ang pesta? Okay, ang pesta ay tama, isang pagdiriwang sa ating bayan. Pangatlong tanong, bakit nga ba may pesta? At bakit kailangan tayong magdiwang ng pesta? Okay, ano nga ba? Okay, kailangan tayong magdiwang ng pesta upang magbigay pasalamat sa ating poong may kapal at pagbibigay puri sa ating mga biyayang natanggap mula sa Panginoon. Kayo ba'y nagpapasalamat mga bata? Very good. Sana lahat ay marunong talagang tumingin at magpapasalamat sa ating poong may kapal. Pang-apat na tanong, ilarawan ang pagdiriwang ng pesta batay sa tekstong binasa. Okay, paano ba ninyo ilarawan? Mula sa tekstong binasa ha, kung ano ba yung nila, paraan ng kanilang pagdiriwang sa pesta sa kanilang bayan. Okay, una, paano? Pagbibigay, pasasalamat sa poong may kapal. Okay, tama. Ano pa? Ang pagdiriwang ng kanilang pesta ay araw ng kanilang mahal na patron. Okay, tama. At meron kayong nabasang maraming mga handaan, mga pagkain inihanda sa mesa. Diba? Diba ganyan naman talaga yung mga Pilipino? Kailangan magdiwang ng piyesta para sa mahal nating patron. Panglimang tanong, sang-ayon ka ba na ipagpatuloy ang tradisyon ng pagdaraos ng piyesta? Paliwanag nga. Okay, iba sa inyo, ang sagot ay sang-ayon. At ang iba naman ay hindi sang-ayon. Dahil, depende yan sa ating paniniwala kung paano natin ipagdiwang ang isang piyesta. Okay. Dahil yan ay kaugalian na natin bilang isang Pilipino, isang tradisyon na magdiwang ng piyesta. Pero ang iba, hindi talaga. Okay, respetuhin naman natin. Pang-anim na tanong mga bata, bakit sinasabing ang piyesta ay isang pamanang kalinangan ng ating mga nuno? Dahil ito ay namana na natin sa panahon ng Kastila at sa ating mga ninuno. Kaya nga, hanggang sa ngayon, nagdiriwang pa rin tayo ng piyesta. Hindi talaga mawawala yung ating mga tradisyon na gaya nito sa pagdiwang ng piyesta. Ngayon mga bata, punta na tayo sa ating activity o gawain. Okay, panuto. Gusto ko sagutin niyo ito ha, ng kailangan matalas ang inyong pag-iisip. Okay, basahin ko muna ha. Kumplituhin ang chart sa pamagitan ng pagtatala ng mga salitang naging pamilyar at di pamilyar sa inyo mula sa binasang teksto. So, balikan niyo yung kwento, tapos hanapin niyo ang mga salitang pamilyar at di pamilyar. Okay, ilalabas natin ang sagot dyan sa screen. Okay, sige nga. Magbilang ako ng hanggang 3. 1, 2, 3. Sino makapagbibigay? Okay, masigla. Tama. Ano pa? Kampana. Very good. Meron pa ba? Panauhin. Sige nga, ibigay pa. Banda. Ano nga pa? Meron pa ba? Kalye. At kalan. Very good. Meron pa. Pesta. Okay, punta na tayo sa di pamilyar ng mga salita. Sige nga. Kalimbang. Meron pa? Ano pa? Magkamaya, balikbayan. Meron pa? Bunghalit. Meron pa ba? Banderitas. Talyasi. At patron. Kaya ngayon mga bata, basahin natin sabay-sabay ang mga salitang nasa hanay na pamilyar. Okay, basahin nga natin. Masigla. Kampana. Panauhin. Banda. Kalye.
Kalan. Esta. Okay, punta naman tayo, basahin natin ang nasa hanay na di pamilyar na mga salita. Kalimbang, magkamayaw, balikbayan, bongklit, banderitas, talyasi, patrot. Okay, ngayon mga bata, alamin muna natin kung anong ibig sabihin o ang kahulugan ng salitang pamilyar at salitang di pamilyar para mas lalo nating maintindihan. Ang salitang pamilyar. Ang pamilyar na salita, ito ang mga salitang palasak na sa iyong pandinig o lagi mo nang naririnig sa araw-araw. Kaya pala salitang pamilyar dahil yun ay mga salitang palagi nating maririnig. Di ba? Karaniwang salitang ating maririnig sa araw-araw. Halimbawa, okay, sagutin ninyo, ha? Halimbawang mga salitang nasa pamilyar. Okay, magbilang ako ng 1 hanggang 3, ibigay yung sagot, ha? Tignan ko kung mayroon bang check. Okay, basahin natin. Una, salitang tanaw. Okay, ano ang tamang ibig sabihin nito? Ano ang tamang sagot? Titik A, tingin sa malayo. Titik B, may pagtingin. 1, 2, 3. Okay, ang tamang sagot ay titik A, tingin sa malayo. Tama. Pangalawang salita na nasa pamilyar, titigan. Ano ang tamang sagot? Titik A, tignan ng matagal. Titik B, nagkatinginan. 1, 2, 3. Bigay ang sagot. Tama! Ito ay nasa titik A, tignan ng matagal. Pangatlo, salitang pananaw. Tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Titik A, paraan ng pagtingin sa mga bagay-bagay. O titik B, tumingin. 1, 2, 3. Tama! Palakpakan natin. Titik A. Pang-apat, salitang iniwan. Titik A, ibinigay. Titik B, nilisan o inalisan. 1, 2, 3. Go! Ibigay ang tamang sagot. Okay. Ang tamang sagot ay titik B, nililisan o inalisan. Palakpakan! Very good. Panglima, napagod. Salitang napagod, anong ibig sabihin? Titik A, makisig. Titik B, nahapo, nahirapang huminga. 1, 2, 3. Bigay ang tamang sagot. Okay, very good. Titik B, nahapo o nahirapang huminga. Okay, very good. Ngayon mga bata, punta na naman tayo kung anong ibig sabihin ng salitang di pamilyar. Salitang di pamilyar. Ito ay mga salitang hindi mo laging naririnig sa araw-araw. Kaya nga, hindi pamilyar. Kasi hindi siya karaniwan o masyado nating maririnig sa araw-araw. Hindi masyado. Okay, halimbawa. Okay, maglaro na naman tayo. Okay, gusto ko, ang panuto nito ay itapat ninyo ang tamang sagot mula sa hanay A papunta sa hanay B. Naintindihan mga bata? Okay, sige nga. Okay, number 1 or una, salitang di pamilyar na gunam-gunam. Ano kaya ang tamang sagot ito? 1, 2, 3. Ano kaya? Okay, nasa titik F. Nang ibig sabihin ay alaala o isipin. Okay, punta tayo sa pangalawa. Salitang di pamilyar na umiling-gatong. So, ano kaya ang ibig sabihin nito? Okay, sige nga, ibigay ang tamang sagot. 1, 2, 3. Ang tamang sagot ay titik D. Ang ibig sabihin ay nagbigay ng kaguluhan. Okay, pangatlo. Magpaumat-umat. So, anong ibig sabihin ng magpaumat-umat? Ano nga ba ang tamang sagot? 1, 2, 3. Okay, nasa titik C. Okay, tama. Magpakupad-kupad o mabagal. Palakpakan nga natin ang ating sarili. Okay, pang-apat.
matang kakal. Ano kayang ibig sabihin ng salitang matang kakal? Ano kayang tamang sagot? Isa, dalawa, tatlo. Okay, tama. Titik. B, marunong tumingin o gumagabay. Tama. Punta tayo sa ikalima. Salitang nakabadha. Ano kaya ang tamang sagot? Isa, dalawa, tatlo. Titik. A, nagkahiwatig o nakakita. Palakpakan na naman natin ang ating sarili kasi nakakuha tayo ng tamang sagot. At ang panghuli, pang-anim, salitang pagkasi. So, ang ibig sabihin nito ay isa, dalawa, tatlo. Ang tamang sagot ay titik. E, pagkakaibigan o pakikisama. Okay, bigyan natin ng tatlong bagsak ang ating sarili. Isa, dalawa, tatlo. Very good! Sabi nga ni Junisha, yung palakpak niyang very good, very good. Alam ba niyo yun? Okay, paano nga? Gawin natin sabay-sabay. Kasi alam ni teacher eh. Okay, ready nga? Isa, dalawa, tatlo. Very good, very good, very good. Okay. So, maraming salamat na bata. Kaya punta na naman tayo sa iba pa nating activity or gawain. So, panuto. Basahin muna ni teacher para bago niyo gawin. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Iugnay ang bawat salita sa sariling karanasan upang matukoy ang kahulugan. So, naintindihan? So, yung salitang may salungguhit ay iugnay ninyo ito sa inyong sariling karanasan. Ibigay ang kahulugan ng salitang may salungguhit. Naintindihan? Okay, so tignan nga natin kung makakuha ba tayo ng tamang sagot. Okay, unang pangungusap. Madilim at masikip ang iskineta. So, ang salitang sinasalungguhitan sa una ay salitang iskineta. So, ano ang ibig sabihin ng salitang iskineta? Okay, meron na ba kayong naisip? Okay, tama. Ang salitang iskineta ay maliit na kalye. Oh. Sino nakakuha? Okay, tama. Pangalawa, maraming biyaya ang tinanggap ng mga manggagawa. So, ang salitang sinasalungguhitan dito ay biyaya. So, anong ibig sabihin ng biyaya? Ano ang kahulugan? Okay, yung mga natanggap mong mga biyaya o regalo. So, paano mo maiugnay ito sa sarili mong karanasan? Ang salitang biyaya. So, naranasan mo na bang tumanggap ng isang biyaya o regalo tuwing Pasko? Oh, di ba? Ganyan naman tayo mga bata. Pag dumating na yung Pasko, punta na tayo kay Ninong at kay Ninang para humingi ng biyaya o regalo o biyaya mula sa Panginoon. Yan ang pinaka-importante. Okay, tama. Pangatlo, na pangungusap. Hindi magkamayaw sa ingay ng pagbabatian at pagbabalitaan ang mga tao sa plaza. So, ang salitang sinasalungguhitan ay magkamayaw. So, anong ibig sabihin ng magkamayaw? Sino ang makabigay ng sagot? Okay, tama. Ingay ang ibig sabihin. So, nakaranas ba kayo ng natulog kayo isang araw tapos napakaingay talaga sa labas o sa loob ng bahay? Ako nakaranas si teacher. Hindi ako makatulog kasi ang ingay-ingay talaga ng mga aso sa labas namin sa bahay. Okay, pang-apat. Maaaring kapirasong tela ang ibigkis sa baywang ng sanggol. So, ang salitang sinasalungguhitan nito mga bata ay salitang ibigkis. So, ano ang ibig sabihin ng salitang ibigkis? Tama! Itali! So, itali. Tama. So, yung nung tayo ay sanggol or bata pa, naranasan natin na itinatali tayo o ibinigkis yung baywang natin, no? Ng kapirasong tela ni nanay. Oh, tama. Panglima, ang pangungusap.
Naalimpungatang sumunod si Jana sa paglabas ng kanyang ina. So, anong ibig sabihin o kahulugan ng naalimpungatang? Tama! Nabiglang sumunod si Jana sa paglabas ng kanyang nanay. Okay, sino nakakuha ng tamang sagot? Merong 5-star ni teacher. So, basahin nga natin ulit ang mga salitang sinasalungguhitan. Iskinita, biyaya, magkamayaw, ibigkis, naalimpungatan. So, itong mga salitang ito ay mga salitang di pamilyar na mga salita. Okay. Ngayon mga bata, naintindihan na ninyo? Kung talaga naintindihan ninyo mga bata, ito ang ating sasagutin sa isang pirasong papel. Magbibigay na si teacher ng pagtataya. Okay, ngayon. Una, magbigay kayo ng 5 pamilyar na mga salita. So, mag-isip kayo ha. Magbigay lamang ng 5 pamilyar na salita. Yan ay nasa bilang una. Pangalawa, magbigay ng 5 di pamilyar na mga salita. So, 5 din. Okay, naintindihan? Pangatlo, ibigay ang kahulugan ng mga salitang pamilyar. So, ibigay lang ang kahulugan. Pang-apat, ibigay din ang kahulugan ng mga salitang di pamilyar. At pang-5, bumuo ng pangungusap gamit ang salitang pamilyar at di pamilyar at iugnay ito sa sarili mong karanasan. So, naintindihan mga bata? Okay, sige. Sige nga, sagutin nyo ng mabuti at maayos ang bawat tanong. Okay, para sa inyong takdang aralin, okay, sabay-sabay nating basahin. Manood ng isang palabas sa TV at ibahagi ang sariling karanasan. So, manood lamang kayo kung ano yung paborito yung palabas mula sa TV at iugnay ninyo sa inyong sariling karanasan. Okay, naintindihan mga bata? Okay. So, hanggang dito na lang mga bata at tatapos na natin ang ating aralin sa araw na ito sa Filipino 5. Sana sa susunod nating pagkikita ay marami pa tayong matutunan. So, hanggang sa muli, ito po si Teacher Sharon at nagsasabi ng mag-ingat tayong lahat. God bless us sa lahat natin.